kaniyang anak. Sino ang hari ng langit? Ano ang tawag sa kaniya? Siyang Emmanuel, sumati ng Diyos. Ang hari ng langit darating, magpuri lahat ng bansa. Buksan ang mga pintuan, purihin ang kaniyang anak. Buksan ang mga pintuan, purihin ang kaniyang anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristung nagpapagaling sa ating mga karamdaman, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na may kababaang loob ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming maaawain, pagindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayan mo ang nadirimlan naming kalooban sa pagdating ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Jacob ng iyong mga tolda, kay inam o Israel ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit sa malakas kaysa kay Agag. At ang mga kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpaayag si Balaam, ang orakolo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakolo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakakabatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaring mabuwal ako. Gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahib ni Jacob.
Dilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong maglingkod. Ayon sa matuwid, ako'y turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa may nahayag. Pagkat inibig mo, hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob siya iyaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga taong nagtatanong, hindi upang matuto, hindi upang matuklasan ang katotohanan. May mga taong nagtatanong para siluin ka, para makita ang kahinaan mo, at para makita ang pagkakamali mo. Yung tutuyain ka, parang sisiluin ka lamang sa isang tanong, pero alam na nila kung ano ang kasagutan. Ano ang pinipili natin sa buhay? Yung utos ng Diyos o utos ng tao? Kanino tayo sumusuko? Kanino natin ibinibigay ang ating pagsunod? Sa sinasabi ba ng tao o sinasabi ba ng Diyos? Siguro bihira tayong magtanong sa ating konsensya. Naalala ko, isang Advent recollection, nagbigay po ng panayam si Father Gerald Timoner III, OP, yung pong kasalukuyang Master General ng Order of Preachers. Tinanong niya sa amin,
Ano ba ang kahulugan ng kahulugan? What is the meaning of meaning? Sa Tagalog, sabi niya, ang kahulugan ay galing sa isang salitang ugat, hulog. At upang mahulog ang isang bagay, kailangan ng dalawang katangian. Una, kailangan ito ay may taas o may lalim. Itong hawak ko na ito, maaaring mahulog dahil mayroong taas, mayroong lalim. Ikalawang katangian, kailangan ito ay may bigat, mayroong timbang. Mahuhulog dahil mayroong bigat. Yung lobo, yung bula, walang timbang, kaya't lumulutang o lumilipad. Gaano kalalim ang ating pananalig sa Diyos? Gaano kataas ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos? Mayroong bang bigat ito na nagbibigay gabay sa ating buhay? Maaring maraming tao ang nagsasabi, ang akala nila, ang konsensya ay isang opinion, isang personal na opinion. Kaya't may mga attitude na ang turo ng simbahan, bawal mag-abortion. Pero buhay ko ito, kaya't gagawin ko pa rin ito. Yun ang aking konsensya. That is what my conscience dictates upon me. Pero mali po yun. Hindi yun konsensya. Ang konsensya ay ang batas na inukit ng Diyos sa puso mo ng kanyang ikaw ay likhain. That is already inscribed in the human heart. Kaya kahapon, ang tinanong sa Ebanghelyo, si San Juan, what must we do? Ano ang dapat namin gawin? Tayo ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang dapat namin gawin? Paano ba namin malalaman na ito ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa aming, ito ang gawin mo. Ang buhay mo ay mali. Ang buhay mo ay kasinungalingan. Ang buhay mo ay nasa kahirapan dahil ikaw ay sumusunod sa mali, sa hindi totoo. Paano? Manahimik ka at dun sa kaibuturan ng iyong puso, sa kalaliman ng iyong pagkatao, naroon mong matatagpuan ang Diyos at magsasabi sa iyo, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Kaibigan, mali na ang iyong pamumuhay. Hindi mo ginagawa ang tama, hindi mo ginagawa ang mabuti. Baka kamukha ng iba, opinion pa rin ang pag-aakala natin sa ating konsensya. Mayroon pong isang kaibigang pari ang nagbigay sa akin ng isang post ng isang pari, i-quote ko siya kasi baka mamaya sabihin nyo ako ang nagsabi. Sabi niya, sa darating na eleksyon, dapat itataya ko ang aking pagkapari. Kung hindi lang kayo pipili ng matinong kandidato, huwag na kayong magsimba. Pa-lector-lector pa kayo, pa-quote-quote pa kayo sa Bible, pero ang pipiliin nyo pa rin, demonyo. Anong klase kayo? Handa akong mawalan ng kamag-anak at kaibigan. Ito po ba ay konsensya na tinuturo ng paring iyon? Hindi. Personal na opinion na pinost niya sa kanyang isang social media account. Pero ang konsensya, ang tinig ng Diyos ay isang batas na dapat nating sinusunod, na walang taong dapat humadlang. Tandaan natin, tayo ay nilikha ng Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. We are mere creatures. Mayroong Diyos na lumikha sa atin. Siya ang may kapangyarihan at karapatang magsabi kung paano tayo dapat mabuhay. Pero tayo, ang pinipili pa rin natin kung minsan, yung ibinabato na ingay ng mundo, hindi kung ano ang salita ng Diyos. Pag dumating ang problema,
sinisisi natin ang Diyos. Bakit mo ako pinabayaan? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Patuloy siyang nagbibigay ng gabay sa atin, ang kanyang salita, para mahubog ang ating mga konsensya. Hindi para pakinggan ang kasinungalingan na ibinabato ng mundo. Ngayong pagdarating na at nananabik tayo sa pagsilang ng Panginoon, tanungin natin ang ating mga konsensya. Sino ba ang ating sinusunod? Sino ba ang ating pinipili? Gusto mong maging maligaya? Alam mo ang sagot. Amen. Sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas ng kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutiang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin sa halip na magpairal ng pangingilag at takot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawaan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas din natin sa ating Ama ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Aming Amang nasa langit, nagagalak kami at nag-uumapaw sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan at sa aming piling at maging kasama ka nawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihang ito, mga hastayong tumawag sa Diyos bilang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang paharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigay natin ang kapayapaan sa ating kapwa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mga kapanalig, ating darasalin ang panalangin ng Sinodo. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin. Manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daang dapat tahakin at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipagkalya mong maging sanhi kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan tungo sa maling daan o di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan at huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katuwiran. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dako at panahon sa pakikipagkaisa ng Ama at Anak magpasawalang hanggan. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
salutaris hostia, quae celi panis ostium, bella premut hostilia, darubur fe auxilium, unitrinoque Domino, sit sempitana gloria, qui vita sine terreno, nobis dolet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang tagan ng loob upang mabatid nila ang et antiquum documentum nocet titui restet fides supplementum sensum defectui binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin ang aming sarili sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo, ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend Father Benjo Fajota sa kanyang pangunguna sa ating banal na misa at pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na impila